Nang makita na masama ang sitwasyon, pinutok ni Ratanda ang kanyang sipol upang tumawag para sa mga pagpapalakas. Di nagtagal, lumitaw ang tatlong thugs, sila ang mga underlings ng Roman, ang pinuno ng gangster ng Drake. Samantala, si Rurin ay kumakatok sa butcher shop ng Mr. Noel. Si Ginang Rain ay nagising sa ingay sa labas at nadama na nakakagulat, hindi alam kung ano ang nangyayari sa labas. Nang buksan niya ang pintuan, nahanap niya si Rurin doon na mukhang walang magawa. Ito ang pinakamalapit na lugar na may isang pamilyar na amoy na nagmula rito. Maaari mo bang sabihin sa akin ang lokasyon ng klinika ni Elena? Sa kabilang panig, si Lint ay nakakakuha ng matalo. Nakaharap sa Roman, si Lint ay walang pagkakataon na lumaban. Sa kabila ng pagiging masasamang binugbog, pinili pa rin niya na huwag ikompromiso. Nang makita ito, humakbang si Matt upang tumulong, ngunit mabilis din siyang nasakop ng pinuno ng gangster. Hinahayaan ng kanyang subordinate na hawakan siya habang si Lint ay kumalas sa sakit. Pinanood ni Ratanda ang lahat ng may kasiyahan, tinanong ni Roman kung nais ni Ratanda na talunin sila ng higit pa. Pagkatapos ay inutusan sila ni Ratanda na magpatuloy sa pagtalo kay Lint at hindi hawakan ang kapatid dahil magiging kapaki-pakinabang siya sa maraming paraan. Pagkatapos ay hinawakan ni Lint ang paa ng Roman na humihiling na palayain ang iba. Nakikita ito, ang pinuno ng gangster ay galit at patuloy na binubugbog si Lint. Nakakakita ng pag-iyak na ito habang sumisigaw ng pangalan ng kanyang kapatid. Nagmadali si Elena upang gamutin si Lint, ngunit nahaharap sa maraming mga kaaway, walang kapangyarihan siya. Si Lint ay binugbog pa rin. Tinanong niya ang kanyang sarili kung ano ang ginawa niyang mali upang maging karapat-dapat sa isang bagay na ganito. Noon lang, narinig nila ang isang boses na papalapit. Natagpuan ka. Matapos tanungin si Ginang Rain, nagmadali si Rurin sa restaurant, hindi inaasahang nakatagpo sila sa daan. Sa wakas, nakita ni Elena ang isang glimmer ng pag-asa. Sa sandaling ito, nanginginig si Roman sa takot, ang bawat butas sa kanyang katawan na nagsasabi sa kanya na tumakbo. Kilala niya ang batang babae sa harap niya ay labis na mapanganib, at kung hindi siya yumuko, baka mawala ang kanyang buhay. Bago pa man magsalita si Rurin, mabilis na pinakawalan sila ni Roman. Ito ay nag-iwan ng Ratanda na nakakagulat. Agad na kinuha ni Elena ang pagkakataon na pagalingin si Lint. Nang lumingon si Ratanda, nahanap niya na ang kanyang mga tauhan ay tumakas na. Direkta siyang gumawa ng isang hakbang upang kunin si Rurin. Ngunit sa susunod na instant, ang kanyang braso ay baluktot sa paligid ng 2 beses at kalahati, na sinundan ng isang hiyawan ng paghihirap. Nakikita ito, ang lahat sa paligid ay nanginginig sa takot. Ngunit si Rurin ay walang oras upang alagaan ang mga taong ito, habang naghihintay sa kanya si Ellison. Pagdating ni Rurin, agad na nagpatuloy si Elena sa paggamot ni Ellison. Matapos ang paggamot ni Elena, ang kalusugan ni Ellison ay bumuti ng malaki. Pinasalamatan siya ni Ellison, na nagsabi, "Salamat, tinulungan mo ulit ako." Ito ay isang kaluwagan. Pagkatapos ay naisip niya, ibinuhos ko ang lahat ng aking mana. Gaano karaming magic power ang mayroon siya. Sa sandaling iyon, tinitigan ni Rurin si Elena, pagkatapos ay tinawag niya ito sa pangalan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na kinuha ni Rurin ang inisyatibo na tawagan siya sa pangalan, at lumitaw siyang nahihiya. Ngunit pinasalamatan pa rin si Elena. Ito ay nagulat sa kanilang dalawa, dahil ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang isang tao na nagpasalamat sa isang tao. Noon lang, napansin ni Ellison ang mga kapatid sa likod ng pintuan. Pagkatapos, sinabi nila kay Ellison ang nangyari. Sa una, si Ratanda ay dumating para sa kanila, ngunit hindi sinasadyang kasangkot sa iba. Sinenyasan sila ni Ellison na huwag masisi ang kanilang sarili, dahil ang Ratanda ay kilalang kilala sa pagputol ng mga sulok sa konstruksyon. Ngunit nagyusisa si Ellison kung bakit hindi nila ipinaliwanag kanina, na nagulat kay Lint. Napag-alaman na alam ni Lint na labag sa batas na matumbok ang isang tao, ngunit hindi niya ikinalulungkot ang paggawa nito, at sa gayon ay nadama na hindi kinakailangan na ipaliwanag ang anuman sa iba. Pagkatapos, ngumiti si Ellison at tinanong kung mayroon silang isang lugar upang manatili sa gabi. Pagkatapos ay hinugot niya ang isang gintong barya. Nakakagulat na si Lint, bakit mo ito ibibigay sa amin? Bakit? Iyon ay dahil nagtatrabaho ka sa Ranzo simula bukas.
Naririnig ito, ang mga kapatid ay napakasaya, pagkatapos ay paulit-ulit silang nagpasalamat sa kanya, dahil hindi na nila kailangang magutom. Kinabukasan, dumating sina Lint at Matt sa bukid na may malinis na damit. Inaanyayahan sila ni Miltain, ngunit medyo napahiya siya nang tawagan nila siyang senior. Napansin ni Mr. Ment ang mga marka ng chain sa palso ni Lint. Bagaman hindi gusto ni Mr. Ment ang mga kriminal, sinabi niya kung ito sa kanya, hindi rin siya mag-atubiling talunin din si Ratanda. Ang mga pahayag na ito ay naging masaya si Lint. Sa sandaling ito, ang mahiwagang kapangyarihan ni Ellison ay karamihan ay nakuhang muli, at siya ay may higit na kontrol sa kakanyahan ng mahika. Noon lang, napansin niya ang pag-aayos ni Rurin sa isang bagay, na naging mausisa sa kanya. Ito ay naging Rurin ay nanunood ng mga customer. Naririnig ang naisip ni Ellison na ito, interesado si Rurin sa ibang mga nilalang. Ano ang nangyayari? Pinasalamatan pa niya si Elena sa huling oras. May mali ba? Noon lang, napansin ni Rurin ang mga kababaihan ng tao na madalas na nagsusuot ng mga makantab na bagay, na hindi niya maintindihan. Habang ang mga dragon ay tulad din ng kayamanan, wala sa kuweba ng kanyang ina. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Ellison kay Rurin, ginagawa ito ng mga tao bilang isang paraan upang maipahayag ang kanilang emosyon. Tulad ng kung paano binibigyan ng venom ang alahas kay Mil. Ngunit hindi pa rin masyadong naintindihan ni Rurin. Samantala, isang tinig ang nag-ambala sa kanila. Nagdala si Daira ng mabuting balita, si Ratanda ay nakumpirma para sa maraming mga krimen at malamang nagugugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan, at inilantad din ng kanyang mga gwardya ang iba pang mga pagkakamali. Sinabi niya na si Dedran ang nasa likuran ni Ratanda, at kahit na nadrag si Count Dedran, ipinagpatuloy pa rin ni Ratanda ang kanyang mga aksyon. Pagkatapos, tinanong ni Ellison si Dairan kung libre siya sa 3 araw dahil may lihim siyang plano. Nang malaman ito, sinabi ni Dairan na tiyak na dadalo siya. Pagkaraan ng 3 araw, at nagpunta si Ellison upang hanapin ang mga dwarves. Gayunpaman, hindi siya naruroon upang magmadali sa timeline ng konstruksyon ngunit upang dalhin ang mga sausage at beer sa mga dwarves, tulad ng ngayon ay isang araw ng pag-alaala. Mr. Noel at Ginang, nagpunta rin si Rain sa restoran ni Ellison para sa kaganapan, kasama ang iba pang kawani ng bukid. Ginawa nitong nagyusis sa si Rurin tungkol sa kung ano ang nasa mga plato na iyon. Nabigla si Ellison na nagtanong, hindi mo talaga alam kung ano ngayon. Pagkatapos, tinanggap ni Ellison ang pagdating ng lahat, dahil naghanda siya ng kaunting laro para sa gabi, ano ang mayroon ako sa aking bibig. Pagsusulit, matapos ipaliwanag ang mga patakaran, si Miltain ang unang pumunta. Pagkatapos ay sinimula ni Ellison na maghatid ng pagkain kay Miltain, nang makita ni Ellison ang pagkain, pansamantalang natigilan siya, at pagkatapos ay nagsimula ang laro. Matapos ang isang sandali ng pagtikim, naramdaman ni Miltain na mayroong isang bagay na walang kabuluhan sa loob. Sa gulat, sinuka niya ang pagkain. Maling, ang Miltain ay hindi kwalipikado. Kumakain talaga siya ng mga marshmallow. Hindi pa ito kinakain ni Miltain, kaya hindi niya alam. Sinabi ni Ellison na ito ay pagkain na nagmula sa napakalayo ng lupain. Sa hindi inaasahan, talagang gusto ni Mr. Ment ang lasa ng mga marshmallow. Sumunod ay si Mr. Noel, na hindi inaasahang kumain ng isang sili at agad na naging isang dragon na humihinga ng apoy dahil napakasensitibo niya sa pampalasa. Ngunit naiiba si Mrs. Rain, kumukuha ng isang sili at nagmunching dito. Ang pangatlo upang pumunta ay si Rurin. Naririnig ang kanyang pangalan, si Rurin ay pansamantalang natigilan, nakikilahok din ba ako? Bago siya magreaksyon, binulag siya ni Ellison at binigyan siya ng pagkain. Dahil kailangan niyang lumahok sa larong ito na may kumpiyansa na naisip ni Rurin, huwag kalimutan, ako ay isang itim na dragon, ang aking mga pandama ay maraming beses na mas malakas kaysa sa mga tao. Kung gayon, maaari siyang mahulog ng isang malambot na tinapay na may ilang matamis na cream dito. Hinahalo rin ito ng prutas. Mabilis, naisip ni Rurin ang sagot, ito ay cake. Kaagad, ang lahat ay sumulong upang batiin siya. Partikular, ito ay kaarawan ng cake ni Rurin, ngayon ay ang kanyang ika-800 kaarawan, at lahat ay masaya na magdiwang kasama niya habang siya ay ganap na hindi alam ito, na nakalimutan ang kanyang sariling kaarawan.
Ginawa nitong agad si Rurin, na nabubuhay ng matagal. Ito ang unang pagkakataon na may nagtapon ng isang kaarawan ng kaarawan para sa kanya. Nang makita ang kanyang mahiyain na pag-uugali, nasisiyahan din si Ellison. Kapag naisip niya na malapit nang ipahayag ni Rurin ang kanyang pasasalamat, ginawa niya ang kabaligtaran, huwag isipin na sasabihin kong salamat, maliit na rascals. Lahat ay nilibang sa kanyang puna. Pagkatapos, kumuha si Ellison ng isang regalo mula sa kanyang bag, isang hikaw na mayroon siyang bapor na dwarfs lalo na para kay Rurin. Napansin niya na si Rurin ay naobserbahan ang mga hikaw ng tao ng masidi sa mga araw na humahantong sa kanyang kaarawan, kaya't nagpasya siyang ibigay sa kanya ang Reg Along ito sa kanyang espesyal na araw. Personal na tinulungan siya ni Ellison, na minarkahan ang unang pagkakataon na nakatanggap si Rurin ng ganoong bagay. Sa pagtingin sa sarili sa salamin kasama ang mga hikaw, naramdaman niyang masaya siya sa loob ngunit hindi alam kung paano ipahayag ang kanyang damdamin. Sa sandaling iyon, nagtaka siya kung bakit kakaiba ang kumilos ng mga kababaihan ng tao kapag tumatanggap ng mga regalo, at ngayon tila naiintindihan niya ang pakiramdam. Nagpakita si Rurin ng isang ngiti na matagal nang wala. Ang partido ay nagpatuloy, at ang susunod ay si Ginang Rain, na hindi rin kwalipikado, tulad ng sinasadyang naligaw sa kanya ni Mr. Noel na kumakain siya ng isang bug, na nagresulta sa pagkuha ng isang aralin na may isang kawali mula kay Ginang Rain. Pagkatapos ito ay turn ni Lynn, ngunit hindi rin siya nabigo na hulaan ang pagkain. Kaya, ang lahat ay gumugol ng isang kaaya-aya na gabi sa restaurant ng Ellison. Habang mabilis na lumipat ang oras sa gabi, pinasalamatan muli ni Rurin si Ellison, kahit na ang kanyang paraan ay medyo mahirap pa. Dahil ito ang kanyang huling kaarawan bago dumating ng edad. Samantala, biglang nagsimulang mag-drift ang mga snowflake sa labas, at inanyayahan ni Ellison si Rurin na panoorin ang unang snowfall ng taon. Sa sandaling iyon, sinabi ni Ellison kung gaano kabilis ang paglipad ng oras, na nagtataka kay Rurin dahil isang taon lamang sila. Ipinaliwanag ni Ellison na ang isang taon ay maaaring maikli para sa mga dragon, ngunit para sa mga tao, ang isang taon ay isang malaking oras. Bagaman hinihigop niya ang puso ng isang sinaunang dragon, walang masisiguro na mayroon itong mga epekto sa buhay. Noon lang, isang shooting star na nakatiklop sa kalangitan. Iminungkahi ni Ellison na si Rurin ay gumawa ng isang nais. Ang panunood ng napakatalino na meteor ay nag-iilaw sa kalangitan ng gabi, tahimik na gumawa ng isang nais ni Rurin. Gusto niyang makasama si Ellison ng mas mahaba. Nagtataka si Ellison tungkol sa kanyang nais, ngunit hindi sasabihin sa kanya ni Rurin, na nagsasabing, hindi ito matupad kung sasabihin ko ito ng malakas. Sa Black Dragon Palace, isang tao ang dumaan sa mga pintuan ng palasyo, pagmumura, magkano mas mahaba ay tiisin mo ba ang mapagmataas na taong iyon? Mahalaga ba ang isang pangako sa isang mortal? Ang taong ito ay si Nis, na kilala sa mga itim na dragon para sa kanyang hindi tapat na kalikasan, hindi naniniwala na ang isang tao ay maaaring maging makabuluhan. Ngunit si Elder Dihegma ay nagsabi ng kaunti, na nauunawaan kung bakit labis na nagagalit si Nis ito ay para kay Rurin. Ang dahilan na iniwan ni Rurin ang uri ng dragon ay nabigo sila sa kanya at pinalayas siya. Ngunit ngayon nais nilang ibalik si Rurin, hindi sa pag-aalala para sa kanya, ngunit dahil sa Great Dragon War, ang karamihan sa mga batang ina na dragon ay namatay. Kaya ano ang sinusubukan mong sabihin? Nais mo bang pilitin ko si Rurin na bumalik dito? Nagpakita si Nis ng isang mabangis na hitsura, kung pinahihintulutan ng nakatatanda, hindi ko iniisip na sanhi ng mortal na ilang problema. Ang nakatatandang hininga ng walang magawa, alam na ang buhay ni Ellison ni Nis ay isang gawa ng pagpapaubaya. Napaka-bold ni Nis dahil hindi pa siya tunay na nahaharap kay Ellison. At ang dakilang nakatatanda ay hindi samang-ayon sa mga itim na dragon na nagpukaw ng problema. Noon lang, naisip ni Nis ang isang kawili-wiling ideya. Si Elder Dihegma ay hindi nagkomento, na nagsasabi lamang na hindi pa niya nabanggit ang ganoong bagay. Naririnig ito, alam ni Nis na si Elder Dihegma ay talagang nasa tabi niya, kaya't nagpasya siyang lumikha ng ilang, makatarungang problema, para kay Ellison.